Magandang araw po sa lahat. Again, I'm Lieutenant Colonel Ensola, the CEO of 35th Infantry Makamandag Battalion. So, ang kwento ko na ngayon is all about my stint as company commander ng 6 SR Company dito sa Sulu and doon sa Cotabato. So, after ko nag-schooling ng advance sa sometime July 2007, I was installed as the CEO of 6SR Company. At that time, doon pa rin kami sa Budato. So, yun, medyo kuan pa rin yung labanan dito noon, medyo intense pa rin. And yun nga, nag-ooperate pa rin kami dito sa part ng Patikol and dito sa part ng Talipaw. So, sometime doon sa doon sa pagka-CEO ko is yun nga, may nangyaring encounter. Ito nag-transpire between the 33rd Infantry Battalion and the ESG somewhere in dito sa part ng Maimbong. And at that time, tuloy yung lakad din namin, pahinga ng konti sa Budato, and then mag-replenish konti. So, during the first encounter ng 33rd IB, binigyan na kami ng warning order ng aming battalion commander na mag-prepare. So, the next day, in-insert kami and nag-link up kami doon sa encounter site mismo ng 33rd IB. Then, pagdating namin doon, wala nang encounter na nangyari. And then the battalion commander nag-decide siya na babalik na sila sa kanilang kampo sa Maimbong. So sa mga panahon na yon, kami may dala kaming 3 days na ration. So yun yung dala-dala namin noon. Kasama ko yung buong companies. And that time, kami yung kumbaga na left behind kami dito sa area of operations. And then tumawag yung 33rd IB na babalik na sila sa kanilang kampo dahil paubos na yung kanilang provision na supply. So kami naman mga alas 12 ng tanghali, nagpapahinga kami. So yun nga, tumawag yung 33rd IB na babalik na sila sa kanilang kampo. So kami, naghintay-hintay na lang kami doon ng oras and nag-conduct na rin kami ng recon for possible na aming magiging temporary patrol base. So after mga 3 hours, 3 o'clock or 2:30 in the afternoon, may narinig kami malalakas na putukan. Talagang intense firefight, malalaking mga putok, kagaya ng M203 at saka yung mga machine guns. So, una-una, inobserbahan muna namin. But ako noon, iniisip ko, wala nang iba ito. Malamang 33rd IB kasi yung direksyon ng putok doon sa direksyon na tinatahak nila pabalik sa kanilang kampo. So, naghintay kami ng mga ilang minutes. Tumawag yung TCP ng batalyon. And then our battalion commander advised us na yun nga nangyari na encounter yung 33rd IB
So pinapa-link up kami sa kanila. So without hesitation, pinlat muna namin sa mapa. Tinignan namin yung location nila. So more or less nasa 3 o 4 na grid square yung layo nila sa amin. Pero maririnig talaga namin yung tuloy-tuloy na putok. And then kami, buong kumpanya, may order sa amin na yun nga, mag-link up. So, prepare na kami. In order for us na makadikit kaagad ng mabilis, ginawa naming reference yung kalsada, kasi yung kalsada is yung direction niya papunta doon sa kung saan yung malalakas na putok. So actually parang lakad-takbo yung ginawa namin hanggang sa makadikit kami sa kanila. So ito rin yung pinaka-experience ko rin ng magandang link up operations while undergoing firefight. So habang nagpa-firefight, yung 33rd IB, nagli-link up kami sa likod nila. So that time sila halos kumpleto na sila ng helmet. May helmet na sila lahat. So alam namin na nung tumawag yung radyoman nila sa amin, sinabi na lahat na naka-helmet sa likod, mga tropa nila. So yun, after mga more or less 2 hours or 1 hour mahigit, mga 1 hour 30 minutes, naka-link up na kami sa kanila, medyo maliwanag pa. So yun, ang sabi sa amin, yung unang-unang plano ko is mag-link up doon sa command group ng batalyon nila. But yung batalyon commander nag-advise na kukunin namin yung right portion, which is yung nandun yung naka-attach sa kanila na Division Reconnaissance Company. So dahan-dahan naming nilink up din yung recon na kasama ng kasi napabakbak din sila dito sa right side. And then yun na, nakalink up kami sa kanila while sa nagkaroon habang nagpa-firefight, tuloy yung link up namin sa kanila. So kinausap namin yung officer kung saan yung direksyon ng kalaban. Yung sabi nila sa harap at saka sa kanan, sa tawid ng daan. So immediately kinausap ko yung mga officers ko at saka yung aking mga senior NCO kung ano yung magandang gawin. So yung unang pero habang nandun kami nag-uusap, biglang umulan ng ng M203 at saka yung rifle grenade. So buti na lang hindi rin kami inabot, pero mayroong isa pa rin na wounded doon sa grupo ng Division Reconnaissance. So with the advice of mga senior NCOs din at saka yung officer ko nakasama yung XO ko. So nag-form kami ng naglinya kami, nag-skirmish position kami. Skirmish formation, and then volume of fire kami kasi sa harap medyo ma-estimate namin medyo hindi naman gaano kalakas yung putok, maliban lang doon sa mga rifle grenade at saka M203 na pinapatak sa amin. Pero yun nga, sa awa ng Diyos, walang natamaan sa amin. So yun na, nag-start na kami na ipupush yung kalaban. Kasi pagka ma-overrun nila yung DRC doon sa position, malamang yun yung magiging isa sa mga envelopment na mangyari doon sa battalion headquarters ng batalyon na yun. So pinos namin, pinalinya namin yung
mga cruiser weapons, and yung buong isang platoon sa harap at saka isang platoon sa right side. So, binolium of fire namin. Kumbaga, tuloy-tuloy yung putok hanggang sa umatras na yung kalaban. And then, sa right side naman, since maramdaman naman namin na medyo manipis yung putok, so, pinos hanggang sa makarating kami doon. Medyo makikita na namin yung mga bakawan sa dagat. But at that time, dito sa side namin, sa left side, tuloy-tuloy pa rin yung firefight ng 33rd IB. And then yun nga, na-monitor na namin sa radyo na may mga casualty na sila. So yun, yun yung isang pinaka-classic na experience ko regarding sa link up operations while undergoing during firefight. So with the suggestions ng mga senior NCO, maraming salamat sa inyo sa mga magagandang suggestions nyo nung nagkasama tayo sa 6 SRC, no. And then so yun, tuloy-tuloy yung provide din ng fire support noon para ma-soften yung posisyon ng kalaban. Tuloy-tuloy yung firefight nila ng 33rd IB. And then yung mga casualties, halos tuloy-tuloy din yung pasok ng helicopter sa rear. Kasi tuloy-tuloy na ini-extricate, ini-evac yung mga wounded. And sa kasamaang palad, doon sa merong isang namatay na officer yung time na yon sa 33rd IB. And then after na ma-clear namin yung dito sa right side, doon na kami nagpalipas ng gabi. And then kinabukasan, yun na yung nag-link up sa amin yung battalion headquarters with the other special operations forces, yung SOTG doon, and then yung LRC. So yun yung yun yung experience ko noon with the 6 company after na nag-assume ako as company commander. And then medyo nagkaroon ng kunting lull yun. Halos doon lang kami sa Budato, papatrol-patrol ng kunti, pa-clearing operations. So after siguro mga second quarter of May 2008, naka-receive kami ng warning order. That time, preparing na kami to proceed to Davao kasi kukunin na kami ng 10th Infantry Division doon sa Compostela Valley. So, habang nagpe-prepare kami, nagkakarga kami ng mga gamit namin sa Navy, bigla naman ito nangyari yung isang journalist na na-abduct ng Abu Sayyaf. So again, halos wala na naman kaming pahinga sa combat operations, and while yung mga gamit namin nandun na sa Navy ship. So after na na-release na yung journalist, na-pull out na po yung lahat ng mga army units dito sa Sulu. So kami, dinala kami halos 2 days yung paglalayag namin sa barko. 2 days and 2 nights papunta sa Davao City, sa Panakan. So in-expect namin na kami ay madi-deploy dito sa Compostela Valley Province na ngayon ay Davao de Oro na. So
yun, hindi namin inaasahan. After pagdating ng hapon, kasi dumating kami doon umaga, pagkahapon, pinatawag kami doon ng commander ng Eastern Mindanao Command, kasama yung aming batalyong commander. Yung aming batalyong commander that time is si Lieutenant Colonel Teodoro Llamas na, aming batalyong commander. So proceed kami doon sa opisina ni Commander Ismincom, and then yun nga, binigyan kami ng bagong order na to proceed to Cotabato City. So dadalhin kami sa Cotabato City kasi at that time mayroon ng mga balibalita na yung mag-collapse yung negotiations between the MILF and the government panel dahil doon sa memorandum of ancestral domain, sinasabi nila MUA-ED. So immediately kinabukasan, nandiyan na yung mga sasakyan namin, nag-in-tracking na kami, and then we traverse the Davao Cotabato Road going to Pigkalagan. Yung Pigkalagan is nasa North Cotabato siya. Merong kampo doon, kasama namin doon sa location ng kampo is yung Field Artillery Battalion. So dumating kami doon hapon na kasi halos the whole day kami nagbiyahe from Davao to Pigkalagan. So settle down muna kami doon kunti. Settle down muna kami, and then after a few days mayroon na kaming operations order. This time to clear the Alyusan Cotabato Davao Road. So yun, clear namin yung area na yon. Medyo hindi naman siya masyadong mountainous terrain. Medyo mabababa lang naman. Itong area ay madadaanan. Kung galing ka ng Cotabato papuntang Davao via Pikit and Kabakan. So yun yung unang mission namin doon kasi yung mga MILF nga gusto nang tumawid. At mayroon na silang mga ginagawang atrocities dito sa part ng Alyusan. Gusto nilang tumawid ng highway, and gusto nilang sakupin yung highway to Cotabato. So immediately na-proceed kami doon, the whole battalion, sama namin yung 4th Company, 10th Company, and then kami na sa 6 SRC. So yun, doon nakikita na namin yung kalaban sa kabilang ridge. Nandun kasi yung famous sa amin noon na tinatawag na nilang Tubac Ridge. So yung Tubac Ridge, more or less nasa 2 kilometers siya from the highway, and then doon sa highway na yun na pinistuhan namin, mayroon ding detachment doon, yung Pagangan detachment. Palagi din hinaharas ng mga kalaban. So from there, nagplano kami, binigyan na gumawa yung aming batalyon ng dalawang access. So dito sa right side namin is yung 10 Company. Kami naman dito sa left side ng Tubac Ridge. Yung Tubac Ridge kasi ito yung, kung makiklear ito, tuloy-tuloy na yan pababa hanggang marshland, at tuloy-tuloy siya hanggang doon sa isang detachment, yung Dungguan detachment, na itong Dungguan detachment ay nasa gilid na ng marshland. So pinakadulo na detachment ito ng I think Midsayap, part ng Midsayap. So yun yung pinaka mabilis na para makalink up kami doon at maklear yung
yung area na yon para makaproceed hanggang doon sa baba sa may dungguan. Ito yung tubak. Dapat kailangang itong strong point ng itong strong point ng kalaban dapat ma-clear ito. So inabot kami doon ng halos 2 days din. Kasi yung tactics ng kalaban doon, unang-una pinapaulan na namin ng 105. Pero during preparation fires, pre-fires ng 105, yung ginagawa din nila is umaatras, sidestep sila. So walang halos matamaan doon sa posisyon nila kasi yung Reds is ginawa na nilang gumawa sila ng mga fighting positions doon, gumawa sila ng barricade, naghukay sila doon. So yun yung challenge sa amin noon kung paano namin sila mapaalis doon sa area na yun. Kasi yung Dungguan detachment doon, based sa sinabi sa amin na halos 1 linggo na hindi sila makalabas-labas doon sa detachment kasi napalibutan na sila ng mga kalaban. So sa first day, medyo nahirapan kami kasi sunod-sunod yung inabaming namin ng OB-10. Pero pag makita nila yung eroplano, sidestep din sila. After matapos na yung bomb run, bumabalik sila ulit. Bumabalik sila doon sa location nila and then mag-position doon sa mga ginawa nilang barricade. So, nung unang araw namin, medyo nahirapan kami and actually, hindi namin siya nakuha nung araw na yon kasi medyo malakas ang resistance. So, dahil inabot na kami ng dilim, so I decided na I recommend doon sa kay battalion commander namin na, sir, consolidate muna kami, sir. And then, medyo madilim na. Bukas na namin ito i-assault ulit. So, yun. After nung umaga, tumawag si Batcom na may i-attach sa amin na isang platoon ng 4th SRC na may dala-dala ng mortar, 60 mortar. So, inintay muna namin sila na mag-link up sa amin. And then, at that time, dumating na rin yung mga na-augment ng mga scout sniper natin from the Scout Ranger School. Na-attach na rin sa company namin, sa 6 company. So yun, habang nagmamaneuver kami doon sa Kugunan, nag-start kami ng mga before lunch hanggang hapon. Habang nagmamaneuver kami doon, habang dandahan kaming paakyat, sila nagmumortar din. Minumortar din nila yung hilltop and yung mga snipers natin with their capabilities, nagdi-deliver din sila ng mga accurate sniper fires. Kaya yung mga kalaban doon na nakaposisyon sa left side ng aming objective, yung may kunting portion na niyugan, yun yung binabanatan ng mga snipers natin. And napalaki ng tulong nila nung panahon na yon para makuha namin yung objective, which is the Tubac Ridge. So, after noon, nung makuha na namin, medyo padilim na rin. Malapit na rin madilim. And maraming salamat din kasi doon din pinakita ng tropa yung kanilang tapang. Yun, sila matatandaan ko, sila Sergeant Alpon, sila Sergeant Sakayan, yun yung mga and the rest, sumusunod na rin yung team, bali dikit-dikit na lang. So hinabol talaga namin yun na makuha siya before dark. Kasi pag gabi doon, limited lang naman yung mga equipment pa noon, yung mga night vision na scope, night vision equipment. Kaya pag dumilim na, medyo mahirap na rin na maglakad. So yun, after noon, nag-overnight kami doon sa Tuktok. Kasama ko noon yung dalawang magigiting ko rin na mga platoon leader.
ang aking XO si Lieutenant Colonel Ray Daet, and yung aking isang magiting rin na PL na si Lieutenant Colonel Mark Simini. So sila yung mga kasama ko doon sa tinatawag namin na parang hamburger hill siya. Actually, yung design niya. Galing kami sa baba, paakyat. So, yun nga, malaking tulong yung tawag natin combined arms. So, nandun na yung FA, nandun na rin yung other support units na nagpo-provide ng mga indirect fires. So, nag-overnight kami doon, then consolidate kami at wala namang na-wounded sa amin, sa awa ni Lord. Nag-temporary patrol base kami doon. Kinuha namin yung mga bunkers nilang ginawa doon. And then the next day, inumagahan, nag-link up na sa amin yung battalion headquarters, followed by 66 IB. So, nakisunod na rin yung 66 IB. And later, sinabi nila na ginawa nila ito ng Company CP, itong Tubac Ridge na makikita diyan sa may barangay Pagangan, Alyusan, North Cotabato. And then, after noon, nung nakalink up na yung 66 IB, nag-proceed na kami, clearing pababa, papuntang Pagangan detachment. So, mabilis lang. Dungguan detachment. So, mabilis lang kami hanggang nakarating kami sa Dungguan detachment. So, naabutan namin doon yung isang detachment na medyo na-isolate siya ng matagal na panahon. But nakikita namin na survive naman sila. Okay naman sila. And then, nakilink up na rin sa amin yung halos buong division noon, sila General Ferrer, nakilink up na rin sa amin doon. So that was our experience, yung unang experience namin doon sa North Cotabato under the brigade of dati si Brigadier General Estomo. Siya yung aming brigade commander doon sa during the Alyusan Uplan pagtawid. So, yun, after na makalink up na sa amin yung division, actually pumunta pa si doon, si General Ferrer. So, konting after action review kami, nag-usap-usap. Then, bago dumilim, nilakad na rin namin going back to the highway. Dito na kami sa other side dumaan, sa part na ng Midsayap. So, paglabas namin sa highway, kinuha na kami. And bago ko makalimutan pala, kasama din namin pala yung yung mga sniper teams ng Light Reaction Company noon. Under sa, matalik na kaibigan, si Lieutenant Colonel Nersa. So yun, after noon, kinarga na naman kami, back to Pigkalagan. Medyo chill ng konti yung reindeer doon.